sa ating mga nagpaawit, sa ating pagbibigay. Sa lahat ng kalooban, Diyos pong patuloy magpala sa bawat isa po sa atin. Ang ating mahal na Panginoon ay patuloy pong magpala, magbigay ng mga saganang mga biyaya at mga pagpapala mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Puri ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, at sa mga oras ito, tayo mga minamahal ay tumayo, tayo manalangin. Hallelujah, praise the Lord. Dakilang mapagpala namin Ama o Diyos, sumabanal, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo pinakamamahal, Panginoon. Minsan na pa, kami o Diyos ay nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa mga pagpatbiyaya, maging sa katugunan ng aming mga panalangin, sa mga pag-iingat, gabay patuloy mo sa amin. Salamat o Diyos sa bawat ikto ng malagawaing pinagpala at yung nilingisan. Higit sa lahat ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan, pinakamamahal na Panginoon, narito kami sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita, mga bago lahat ako malapit sa binapana, nagpapangbaba, o minakaawan kabagan sa pagkulang at pagkasala sa pagkasaga ng akin, wala akong magagawa. Ikaw lamang aking mahal na Panginoong Diyos ay patuloy kong inaasang maglagay sa aking mga labi ng mga katagan na maging pagpapala. Pagpalain mo patlang isa ng mabanal na salita, malapalaki pa ng kapangyarihan at pag-ibig. Sa iyong makapangyarihang pangalan, minsan na pa sinasaway namin gawa ng kaaway, hadlang at pag-alilangan, hindrances and beliefs and doubt us out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Malapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Bago lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagsamba, pagluwalhati at pagpaparangal walang iba, ating pinapaabot sa ating nag-isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang ibang ating pinakamamahal na Panginoon. I will give double honor, respect to our dearly beloved and honorable parents in the Lord. At patuloy natin sinasariwan na alaala ang gitong turo at aral ng ating dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wood Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, our dearly beloved and honorable assistant pastor, Lina Camon Almeda, at sa lahat po ng beloved and children, grandchildren, great-grandchildren, at sa lahat po ng buong sambahayan ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, bagay sa lahat ng ating mga magagawa, mga awit at mga manunugtog sa pangalaga, pangasiwa sa lahat ng ating beloved ordained preacher, nanding manalang sa lahat ng ating mga kapatiran, sa ating mga FB Live viewers na nakatabay sa ating pong banal na gawain sa umagang ito, isang mapagpapalang oras sa bawat isa po sa atin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Buksan po natin mga minamahal ng ating mga Biblia. Dito po tayo sa Deuteronomio, kabanatang 28. Ang talata po ay 1 at 2. Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2. Basahin ko muna po sa wikang English. Sabi po dito mga minamahal, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Verse 2, and all these blessings shall come on thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Sa wikang Tagalog po, ating mabasa. Praise God. Sound.
Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Deuteronomy, Kapitulo 28, versikulo 1 at 2. At mangyayari kung iyong didinggin masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. 2. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Amen. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon. God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng ating tatalakayin, condition of God to His people. O kondisyon ng mahal na Panginoon sa mga tao. Higit sa lahat, sa kanyang mga tunay na mga anak, mga minamahal. Amen? Sabi ng ating nabasa na isinulat sa Deuteronomio, mga minamahal, na napakalinaw, mga minamahal. Sabi diyan, mga minamahal, kung ating daw pong didinggin at isasagawa ng masikap o didingin nating masikap ang tinig ng Diyos at ating isasagawa ang lahat ng mga utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan yung kondisyon ng mahal na Panginoon sa mga tao. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sabi, kung susundin natin ang utos ng mahal na Panginoon, kung gaganapin natin ng masikap ang mga utos ng ating mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, darating daw po ang pagpapala, darating ang pangako ng ating mahal na Panginoon na mapagpapala at biyaya. Amen? Kaya minsan sa mga Kristiyano, matagal na panahon bago dumating ang pagpapala, bago dumating ang biyaya. Minsan yung katugunan ng mapanalangin sa mga sakit karamdaman, minsan matagal bago yung gumaling ang sakit karamdaman, merong gradual, merong instant healing. Ayon sa pagsisikap, ayon sa pagsunod. Kasi sabi ng Biblia, kung didinggin natin masikap ang tinig ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Biblia, at lahat daw ng pagpapala, bago dumating ang pagpapala, bago dumating ang biyaya, katugunan ng mga panalangin, may kondisyon ng mahal na Panginoon. Gusto ng mahal na Panginoon, gawin muna natin, sundin muna natin ang utos at palatuntunan niya. Amen. Everybody say, praise the Lord. Katulad nito, ating sinasagawa. Tuwing Biyernes tayo may overnight prayer. Miyerkules na tayo may panambahan, Linggo na tayo ay may panambahan, pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. May paghayo, may mga pagkukursada, may mga pagbibigay ng paanyaya, may pag-aayuno, mga pananalangin, mga minamahal. Kaya naman naramdaman natin at naranasan natin ang pagpapala dahil sinikap natin magawa at masunod ang utos ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng Biblia, salita ng mahal na Panginoon, dapat ang Kristiyano, dapat ang isang tao o tunay na anak ng mahal na Panginoon, hindi lamang tagapakinig, kundi tagatupad, tagasunod ng utos ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Sa pag-amen pa lang, mga minamahal. Sa pagpabalakpak pa lang, mag-anniversary na tayo, parang ang lungkot natin. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya sabi, alalahanin natin ang mga utos. Sikapin natin magawa at masunod ng kalooban ng Diyos. Nasa gawain na tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Sabi nga ng ating dearly beloved noble pastor, ating mga magulang sa mahal na Panginoon, kahit nasa loob tayo ng bahay sa sambahan,
Kahit nasa gawain tayo ng Diyos, kung hindi naman natin ginagawa at di natin sinusunod ang utos ng mahal na Panginoon, useless ang ating paglilingkod. Many are called, but few are chosen. Yan nga nasa Biblia. Kaya may kondisyon ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil gusto ng mahal na Panginoon, matiyak muna ng mahal na Panginoon kung karapat-dapat ba tayo na magkaroon o makatanggap ng pagpapala. Amen ba? Nasa dulo nga niyan Nasa likod ng mga pagsisikap na yan. Nasa likod ng mga pagsunod na yan. Yung nakalaan naman sa atin na pinangako ng Diyos na langit at buhay na walang hanggan. Kaligtasan na pangako ng mahal na Panginoon. Tiyak! Sabi ng Biblia, kung tayo'y susunod at didinggin nating masikap ang salita ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya sabi ng 1:14 verse 15, basahin natin at ihanda ang Psalms o mga awit. Chapter 1 verse 1 and 3 at 1 John chapter 3. Unang 1, 3, 22 at 23. Basahin muna natin yung John chapter 14 verse 15, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, versikulo 15. Kung ako'y iyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi, if you love me, keep my commandments. Mabasa natin sa Biblia, salita ng mahal na Panginoon sa Psalms. Sabi nga ng Biblia, ipalakpak ang inyong mga kamay. Amen. Ibukang mga labi ng mga tinig na may pagpupuri sa mahal na Panginoon. Sapagkat yan ay utos, commandments ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Baka sabihin natin, Brad, pagod kasi kami. Sabi nga ng ating beloved, nagpaliwanag sa pagbibigay, kahit grabing pagod ng pisikal, pero nandito tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Nagugulat na lang tayo. New strength, bagong lakas. Ibinibigay ng mahal na Panginoon sa atin. Bagong hininga at buhay na binigay ng mahal na Panginoon sa atin. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Huwag na sabihin, mahal na Panginoon, walang pagpapala, di mo na ako papalakpak. Walang biyaya, di mo na ako papalakpak. Tsaka na lang ako papalakpak pag mayaman na ako. Tsaka na lang ako papalakpak kapag marami na akong pera. Amen ba? Kasi may mga taong ganyan walang pera, walang tamlay. Minsan Kristiyano, matamlay, walang pera, walang pinansyal. Walang katugunan sa panalangin, matamlay. Amen. Tinuro ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Sabi nga, sa kasaganaan, sa kasalatan, sa sakit at karamdaman, sa walang karamdaman at sakit, ikay magpasalamat sa mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi ng mahal na Panginoon sa kanyang salita, kung ating daw siyang iniibig, ay tutuparin natin ang kanyang mga utos. Ibig sabihin, susundin natin ang kanyang mga utos. Amen. Amen. Sabi nga tayo nakaalam ng katotohanan,
Tayo nakaalam ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo nakaalam ng salita ng Diyos na pinangaral ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Sila mismo, unang nagsikap, unang, hallelujah, sumunod sa mga utos, palatuntunan ng ating mahal na Panginoon. Ano yung bunga? Sabi nga, kung hindi sila unang ginamit ng mahal na Panginoon at mga mananampalatayang pinagpala ng malapos sa gawaing ito, maari baka hindi naabot ang lugar natin dito sa Banggar. Pero dahil may mga naunang nagduminig, may mga naunang nagsikap at sumunod sa utos ng ating dakilang Diyos, kaya naman, hindi lang dito sa La Union umabot ang gawain. Hindi lang dito sa La Union umabot ang panalangin ng propeta ng Diyos, kundi sa ba't ibang dako ng panig ng mundong ito, merong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. May mga mananampalataya na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Sa mga sila'y nagsikap, sila'y sumunod, sila'y pinagpala ngayon ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya, minsan iniisip natin, mahal na Panginoon, bakit ang tagal na namin sa gawain mo? Mahal na Panginoon, bumibilang na kami ng taon sa paglilingkod. Amen. Everybody say, praise the Lord. Bakit parang kami-kami lang ang nagkikita? Amen ba? Sabi ng Biblia, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. May mga tumatalikod kasi hindi sila nakatingin sa Diyos. May mga natitisod kasi hindi sila nakatingin sa Diyos. Yan ang katotohanan. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, kondisyon ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng tao, kung didinggin daw natin at mamahalin natin ang mga utos ng ating mahal na Panginoon, pagmahal natin ang mahal na Panginoon, mahal natin ang utos ng mahal na Panginoon, mahal natin ang kaligtasan natin, nakatingin tayo, nakapokus tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Marami nagtanong, mahal na Panginoon, bakit kami dati madami? Bakit yung si ganito, si so and so, nakikita dati, kapatid, wala na. Amen. Sabi nga ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, kapag nasa gawain ka ng Diyos, huwag kang tumingin sa kaliwa at kanan. Tumingin ka sa harapan. Tumingin ka sa mahal na Panginoon. Dahil pag nakatingin ka sa mahal na Panginoon, yung mga bagay na makikita mo katitisuran, minsan sa kapwa mo, Kristiyano, kapwa mo manampalataya, nandoon na natitisod ka, nandoon na nagdadamdam ka, kasi tinitignan mo siya. E kondisyon ng mahal na Panginoon, if you love me, keep my commandments. Everybody say, praise the Lord. Palapakan natin ang Diyos. Sabi nga ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, na ipinangaral nila, kung didinggin lang natin ang tinig at utos ng mahal na Panginoon, hindi malabo na tayo ay pagpalain. Amen. Kasi yung mga sumunod, yung tumalima, isang tawag lang nila, isang dalangin nila sa mahal na Panginoon, nandun kaagad ang sagot ng mahal na Panginoon. Bakit? Dahil nakita ng Diyos kung paano nila inibig ang salita ng mahal na Panginoon. Kung paano nila minahal ang salita ng utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. 1 John chapter 3 verse 22 and 23. Sabi diyan, verse 22 and 23, at handa po ang Psalms 1 verse 1 up to 3. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 2, versikulo 22 at 23. Sino ang sinungaling? Verse 3 po. Chapter 3 po. Chapter 3, verse 22 and 23.
1 John. First John chapter 3, Verse 22 and 23. verse 22 and 23. Amen. At anong ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. 23. At ito ang Kanyang utos, na mananampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesucristo at tayo'y mag-ibigan ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi diyan, and whatsoever we ask, we receive of Him. Tingnan nyo mga minamahal, lahat daw ng ating hingiin ay tinatanggap natin galing sa Kanya. Kanino? Sa ating pinakamamahal na Panginoon. Because we keep, bakit daw natin natatanggap yung mga kahilingan natin sa mahal na Panginoon? Nasabi ng Biblia, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Amen? Amen? Bakit daw natin natatanggap mga pagpapala? Kasi kondisyon ng mahal na Panginoon kapag sinunod mo ang utos niya, ang panututunan niya, ibibigay niya ang pagpapala. Didinggin niya ang iyong mga panalangin. Amen? Amen. Napakalinaw sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa paningin niya. Amen? Kaya pag tumawag tayo sa mahal na Panginoon, sincero ang ating puso sa ating pagpupuri sa mahal na Panginoon, nararamdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Bakit? Kasi sinusunod natin. Sabi ng Biblia, dahil ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Amen? Everybody say, praise the Lord. Sabi ng verse 23, and this is His commandment, that we should believe on the name of His Son Jesus Christ and love one another as He gave us commandment. Everybody say, praise the Lord. At ito ang Kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesucristo at tayo mga ibigan ayon sa binigay niyang utos sa atin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat pagsabi ng praise the Lord. O ano pa sabi? Psalms chapter 1 rather, verse 1 up to 3. Dito po sa aklat ng Salmo, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3. Yes. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manglilibak. 2. Kundi ang kanyang kasaysayan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. 3. At siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anong kanyang gagawin ay giginhawa. Palakpakan Amen. natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng amen. Amen. Sabi diyan, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and his law that
he meditate day and night. Verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Napakalinaw. Napakaliwanag. Amen? Amen? Amen! Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Sabi diyan, mapahalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Amen. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Oh, may kondisyon na naman ang mala Panginoon doon. Amen. Sabi, mapalad daw. O, ito yung kondisyon ng mala Panginoon. Kung ikaw hindi lumalakad sa payo ng masama, nakita ng mala Panginoon ay kayo matuwid. Nakita ng mala Panginoon ay kayo sumusunod. Mapalad ka, sabi ng Biblia. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Biblia, at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Nininay-ninay mo ang kabutihan ng mala Panginoon. Mga gawang kabutihan ng mala Panginoon, iniisip mong palagi. Diba? Sabi nga ng patutuon ng ating mga kapatiran, sila'y nasa kanilang mga tahanan. Habang sila nagpupuri, pag sila sa umaga, nananalangin sila. Bago sila matulog sa maghapon, ninilay-nilay nila ang kabutihan ng mala Panginoon, lumuluha sila. Hindi dahil sa problema. Lumuluha sila hindi dahil sa sakit. Lumuluha sila hindi dahil sa matinding kahirapan. Kundi lumuluha sila dahil napakapalad nila. Napakapalad natin. Bakit? Sa maghapon, iningatan ka ng mala Panginoon. Sa pagtulog mo hanggang sa pagising mo, ikay iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat pagsabi ng praise the Lord, sapagkat yun ang pangako ng mala Panginoon, kondisyon ng mala Panginoon. Kung ikaw ay isang anak ng mala Panginoon at hindi lumalakad sa payo ng masama, hindi ka gumagawa ng mali, hindi ka gumagawa ng masama, ang iyong puso, ang iyong isip ay nakatuon, nakasentro sa mala Panginoon. Sabi ng Biblia, mapalad ka. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yung mga gumagawa ng masama, yung mga sinasabi, gumagawa ng kasiraan ng kapwa niya, yung gumagawa ng mga kalikuan, gumagawa ng masama, naninira ng kapwa, pagkala sa gawain ng Diyos, kala mo matuwid, kala mo santo, kala mo santa, pero pag nasa labas na ng gawain ng Diyos, iba na ang mga sinasabi. Amen ba? Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Oh, ang linaw ng Biblia. Masasabi mo bang mapalad ka kung naninira ka ng kapwa mo? Nandiyan ba kayo, mga minamahal? Masasabi mo bang mapalad ka kung gumagawa ka ng kwento, gumagawa ka ng kasiraan ng kapwa mo? Masasabi mo kayo mapalad ka? Amen? Napakalinaw ng Biblia, magiging mapalad ka kung hindi ka lumalakad sa payo ng masama. Paano kung ikaw gumagawa ng masama mismo? Amen? Antayin mo, yung sinasabing consequences. Baka sabi mo, hindi pa ngayon, wala pa ngayon. Amen? Maraming ang umusig sa gawain natin. Maraming ang umaalimura sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Pero nakita ng mala Panginoon ng mga mananampalataya, mismong ating dearly beloved parents in the Lord, our dearly beloved and honorable pastor, evangelist Woodrow Almeida, the end-time prophet of our loving God, our dearly beloved honorable assistant pastor, Lina Comon Almeida, our dearly beloved Mama Dear, beloved Almeida children, Almeida family, nakita ang pagsisikap, nakita ang pagsunod sa utos ng mala Panginoon. Sabi ng mga tao na umuusig, umalimon na ninira sa gawain ito, hindi lalago ang gawain ito. Pero dahil yung kondisyon ng ating mala Panginoon,
nasunod at nagawa ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, nag-ayon ng panalangin, pag-aayuno, nag-ahayo, nagkukursada, nagpapatotoo, nagpapahayag ng kabutihan ng ating dakilang Diyos. Ano naging bunga? Itong taon na to, 50 years na ang gawain ng Jesus Miracle Crusade with wrought signs, wonders, and miracles. Simula nag-start ang gawain ito, hindi nagbago ang pangako ng mahal na Panginoon. Nagpagaling siya ng mga sakit kalamdaman. Nagbago siya ng mga buhay ng mga mananampalataya na narito sa gawain ito. Nagpala sa lahat ng mga mananampalataya sa gawain ito. Hanggang ngayon, hindi nagbabago, ganun pa rin ang ginagawa ng mahal na Panginoon na milagro sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kasi may kondisyon ng mahal na Panginoon eh. Hindi lamang basta tayo tatanggap ng pagpapala. Hindi lang basta tayo magbibigay tayo magbibigay. Sapagkat yun utos ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi lang basta-basta tayo gagaling sa ating masat karamdaman. Hindi lang basta-basta magbabago ang buhay natin. Hindi lang basta-basta na tayo pagpapalain ng malapang. May kondisyon ng malapang Panginoon. Sundin muna natin ang utos ng malapang Panginoon. Amen? Eh, iba sa atin, tanggap ng pagpapala. Hindi marunong magpasalamat. Dumaling sa karamdaman, hindi marunong magpasalamat. Sa araw-araw pamumuhay natin na ginawa ng mahal na Panginoon, hindi marunong magpasalamat. Kaya minsan dumarating, pag nanalangin, wala nang katugunan ng panalangin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sa lahat ng sa gawain ng mahal na Panginoon, simula umpisa hanggang matapos, lahat yan ay pinapanalangin. Lahat yan ay dinadalangin sa mahal na Panginoon. Amen. Sabi nga ng unang talata na ating nabasa, ang pagpapala darating at aabot. Overtake thee, sabi nga ng Biblia. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. O ito, Deuteronomy chapter 28 verse 15. Basahin natin mga minamahal. At ihanda po ang last verse, Psalms 103 verse 13 up to 14. Deuteronomio 28:15. Dito po sa aklat ng Deuteronomy 28, versikulo 15. Ganito po ang sinasabi. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa inyo at aabot sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh. Sabi, kung hindi daw natin didinggin, ito yung sinasabing consequence sa mga tao, sa mga Kristiyanong disobedience. Sabi diyan, but shall come to pass if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God to observe, to do all his commandments and his statutes, which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. Tignan nyo, mga minamahal. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sabi sa 28, versikulo 2 ng Deuteronomio, kung tayo susunod, ang pagpapala ay aabot at darating sa atin. Amen. Pero pag hindi daw tayo sumunod, may kondisyon ng mahal na Panginoon eh. Hindi ka susunod. Sabi ng Biblia, ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoong Diyos at isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Amen.
Amen! Kaya malinaw, hindi ka gumagawa ng mabuti, hindi mo sinusunod ang utos ng mahal na Panginoon, napakalinaw. Sabi ng Biblia, darating at aabot ang mga salot. Amen? Naninira ka sa kapwa mo, gumagawa ka ng masama, hintayin mo. Baka hindi pa ngayon. Napakalinaw eh. Darating at aabot ang mga salot at sumpa. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Kaya, anong pipiliin mo? Sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Sundin ang mga utos ng mahal na Panginoon. Amen ba? May nakakakita at walang nakakakita sa iyo. Ika'y tumalima, ika'y sumunod sa utos ng mahal na Panginoon sapagkat hindi sila ang pagpapalain, kundi ikaw ang pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Basahin ko lamang dito sa Kawikaan, bagong huling talata. Ng mga Kawikaan 1:24 hanggang 31. Ako lang po magbasa. Sabi niyan, sapagkat ako'y tumawag at ako'y tumanggi. Aking inuunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Tignan nyo, napakalinaw sa mga disobedience Ito yung consequences, mga minamahal. Amen. Nandiyan ba ba kayo, mga minamahal? Gising ba kayo, mga minamahal? Baka akala natin, ay, tulugan ko na lang yung preaching. Tulog na lang ako. Si Brother Eliboy na naman preaching, haba na naman. Hindi tayo nagdadala, kundi ang mahal na Panginoon, ang kanyang mga banal na salita, ang ating idinadala. 20 years na tayo dito. Amen. Amen. Sabi nila, naku, hindi kami makatagal, mahigpit. Hindi tayo mahigpit, ang mahigpit, yung mga utos ng mahal na Panginoon, yun ang ating pinapatupad. Amen ba? Hindi nangungunang igpit, kundi yung utos salita ng mahal na Panginoon. Kaya sabi nga, kung didigin natin salita ng mahal na utos ng mahal na Panginoon, magiging mapalad pala tayo. Amen. Ano sabi ng Biblia? Sabi ng verse 25, kundi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa karawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Tingnan nyo. Amen. Sabi ng verse 27, pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Palapakan natin muna ang mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng verse 30, ayaw nila ng aking payo. Kanilang hinamak ang buo kong pagsawayan. Maraming ganyan. Amen. Amen. Gusto nila sila yung masunod sa kanilang sarili. Gusto nila sila yung masunod sa nangunguna sa kanila. Everybody say, praise the Lord. Oh. Sabi ng Biblia sa verse 31, kaya sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi ng ating nabasa kanina,
Kung di nila didinggin ang tinig ng mahal na Panginoon at di nila gaganapin at susundin ang kalooban ng Diyos, kondisyon ng mahal na Panginoon, di na mo ginawa, walang pagpapala. Pag di mo tinalima, ang utos ng mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, amen, darating. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kasi sabi nga, nakakatakot. Nasa huling panahon na tayo. Salamat nga sa mahal na Panginoon, tayo, na nasa gawain ng Jesus Miracle Crusade, tayo yung nagsasayang totoo. Tayo yung nagpupunyaging totoo. Amen? Sabagat ang araw, ang oras, pinapaiksi ng mahal na Panginoon ang mga bagay sa libutan nangyayari, nagaganap na kung ano yung nakalagay sa Biblia na totoong salita ng mahal na Panginoon. Sabagat pinaghahanda tayo ng Diyos. Gusto ng mahal na Panginoon, dinggin natin ang tinig niya, dinggin natin ang utos at magsikap tayong ganapin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil ayaw ng mahal na Panginoon na mapahamak tayo. Ayaw ng mahal na Panginoon na pagbalik niya, maiwan pa tayo. Amen ba? Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya sabi nga ng ating mga magulang sa Malapon, habang tumatagal ka na naglilingkod sa mga Panginoon, dapat ang iyong pag-ibig sa Diyos ay patamis ng patamis. Amen. Hindi sinabi ng ating mga magulang sa Malapon, habang ikay tumatagal sa paglilingkod sa Panginoon, ang iyong paglilingkod ay pakupad ng pakupad. Kundi sabi, patamis ng patamis. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Minsan, dumarating mga sakuna. Nadadamay tayo sa mga sakuna, mga lindol, mga sakuna na nangyayari sa mundong ibabaw natin ginagalawan. Amen. 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 Pag may mga problema tayo, wala Panginoon! Pag nandyan yung lindol, Apo Diyos, kasyan na kami. Pero pag walang sakuna, hayahay ang buhay. Tulog-tulog lang. Hindi makapag-amen, hindi makapalakpak. Kasi may pagpapala. Walang sakit. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Paalala lang mga minamahal ang Biblia nagsasabi. Hindi natin alam, minsan, hindi na pala tayo sumusunod. Biblia nagsasabi, salita ng mahal na Panginoon, darating isang araw, tatawa ang Diyos. Higit sa lahat, ang kaaway ng Diyos tatawa sa atin. Sabi nga ni Satanas sa ating mahal na Panginoon, si Job. Kilala niyo si Job? Amen ba? Sabi niya sa mahal na Panginoon, kaya naman siya tumatawag sa iyo, Panginoon, kasi pinagpapala mo siya. Kasi binibigyan mo siya ng kasaganaan. Lahat ng kanyang ari-arian, tanggalin mo. Maging kanyang anak, alisin mo sa kanya. Ano sabi naman ng Panginoon? Sige, gawin mo. Huwag mo lang kitilin ng buhay ni Job. Karakadaka. Amen? Inalis yung mga kayamanan, yung mga maraming hayupan ni Job. Maging yung kanyang mga anak habang nagkakasiyahan sa kanilang tahanan. Nadaganan, nabagsakan ng kanilang bahay, patay lahat ng anak ni Job. Amen. Amen. Sabi, Panginoon. Ano sabi? Imbes na magalit si Job, inapak niya ang kanyang damit at siya'y sumamba sa ating mahal na Panginoon. Amen ba? Amen. Everybody say, praise the Lord. At dumating, nagkaroon ng bukol. Hindi maintindihan ang bukol. From head to foot. Everybody say, praise the Lord. Ano nangyari? Maging kanyang
asawa. Job, itakwil mo ng Diyos mo, mamamatay ka. Ano sabi ni Job? Magpapasalamat ka lamang ba sa Panginoon sa mga pagpapala? O, di ba? Amen ba? Minsan ganun ang Kristiyano. Pag may pagpapala, praise the Lord. Amen. Pero pag humingi sa mala Panginoon ng pagpapala, wala Panginoon! Pero pag may pagpapala na, wala na. Mala Panginoon, salamat. Amen ba? Huwag natin hintayin yung ganung bagay. Sa lahat ng oras, sabi nga, sa lahat ng panahon ng paglilingkod natin, may kondisyon ng mala Panginoon sa paglilingkod natin. Amen. Amen. Hindi kasi biro, hindi basta-basta. Ang pinangako ng mala Panginoon sa atin, kaligtasan, langit at buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord. Akala ng mga tao ay, langit na ako. Hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ay, ligtas na ako. Hindi ka naman naglilingkod ng may katapatan. Hindi mo nga sinusunod. Hindi mo nga dinidinig. Hindi ka nga nagsisikap na magawa ang kalooban at utos ng mala Panginoon. Yung pumasok ka pa kaya sa langit. Amen. Pero tayo tinuruan ng ating mga magulang sa mala Panginoon. Natitiyak natin at nasisiguro natin na tayo ay may langit at buhay na walang hanggan. Bakit? Dahil nakita ng mala Panginoon ng pagsunod natin, dito pa lang sa lupa, nararanasan natin ang mga hindi mabilang na mga pagpapala at biyaya, kasagutan ng mga panalangin natin ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng Amen. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Psalms 103 verse 13 and 14. Ito ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa atin. Dito po sa aklat ng Salmo, Kapitulo 103, 13 versikulo and 13 hanggang 14. Amen. Kung paano ang ama ay naaawa sa kanyang mga anak, Yes. gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang natatakot sa Kanya. 14. Sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, Kanyang inaalala na tayo'y alabok. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng Amen. For He knoweth our praying, He remembereth that we are dashed. Sa verse 14 po yan. Verse 13, like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung paanong ang ama ay naawa sa kanyang mga anak, gayon naawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya. Everybody say, praise the Lord. Kaya hindi kalugihan kung tayo susunod. Amen? Kasi inaalala tayo ng mahal na Panginoon. Alam ng mahal na Panginoon anong pangailangan natin. Alam ng mahal na Panginoon kung anong hihingi natin. Sabi nga, hindi pa bumabanggit ang ating mga labi. Alam na ng Diyos ang ating pangailangan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Sabi, in His perfect time, He make all things beautiful. Ngayon, ilang araw na lang, mga minamahal. Amen? Magpapasalamat tayo sa mahal na Panginoon sa loob ng 2 dekada na nagkaroon ng regular na gawain dito sa Bangar. Amen? Sa pagsisikap natin, sa pagsunod natin sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, hindi tayo naglikat, hindi tayo nagpabaya sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Minsan nandoon ang hirap, nandoon ang pagsubok na ating naranasan. Pero salamat sa mahal na Panginoon. Totoo. Yung kondisyon ng mahal na Panginoon sa atin. Ngayon, ito tayo. Pinagpala. Hindi man ganun kalaking pagpapala. Hindi man ganun kaganda ang ating bahay-sambahan. Hindi man ganun karami ang mananampalataya natin na asikas sa lugar na ito. Pero ang mahal na Panginoon,
Dahil tayo tumatalima sa mga unang paglukod, panalangin ng propeta ng Diyos. Sa kanilang walang sawang panalangin at pag-aayuno, eto tayo. Hindi natin namalayan, 2 dekada na, 20 years na pala. Amen! Na tayo pinagpapala, tayo ginagabay at iningatan ng ating mahal na Panginoon. Amen! Kung tayo umurong, tayo matras, may pagdiriwang ba tayong 20 years sa lugar na ito? Pero dahil hindi tayo matras, hindi tayo sumuko, nagsikap tayo sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sa panalangin at pagluhod ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hindi man ganun karami ang ating nasikasong mga kapatiran, pero salamat dahil sa inyo pong marubdob na pananalangin at marubdob na paglilingkod sa mahal na Panginoon, pagsisikap na pagdalo sa gawain ng Diyos. Amen. Ang pagpapala sa ating lahat. Sa inyo, mga minamahal na walang sawa na laging nasa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po sa ating mga nagbasa ng ating Bible. Praise the Lord. Tayo po ay tumayo, tayo mawit, magpuri sa ating dakilang Diyos. Awitan natin, papurihan, pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadaklaan. Ikaw ang Diyos na aming kalungan, pag-asa naming kaligtasan. Yes, hallelujah. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, hallelujah, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng ikaw ang Diyos, aming kalungan, pag-asa naming kaligtasan. Pag-asa naming kaligtasan. Pasasalamat namin sa iyo, mahal na Panginoon. Itong aming buhay, hallelujah, aming inaalay. Pasasalamat alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo minsan pa pasasalamat. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay, O Diyos, sa'yo'y alay aming buhay.
Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo. Minsan pa natin awitan ng malapang sa'yo'y alay, sa'yo'y alay, aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Purihin ka man na Panginoon. Purihin ka man na Panginoon. Pasasalamatan ka namin, O Diyos. Salamat man na Panginoon. Thank you so much, Lord. God bless you po. Tayo manalangin. Hallelujah. Dakilang mapagpala namin, Ama o Diyos, sa mabanal, makapangyarihan sa lahat. Sa iyong matamis at banal na pangalan, minsan ang pa, O Diyos, kami nagpupuri, nagpapasalamat. Malapay maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala at biyaya na amin natanggap. Salamat sa katugunan ng aming mga panalangin. Salamat, minsan ang palatang ito'y pagpupuri, pagpasalamat namin sa iyo, Diyos. Hallelujah! Thank you so much, Lord God. Panginoon, nato kung minsan na pa nagpapakumbaba, minakawan ka, bagasay mga pagkakamali, pagkulang, magkasala. Ano man nabanggit ang aming mga labi na isip, di mo kung nilugdan, kahabagan mo ipatawarin. Minsan na pa, O Diyos, kami kahabagan, Panginoon, hallelujah, aming patuloy, espesyal na panalangin sa buong pamilya ng aming dearly beloved Honorable Pastor, who will straddle merit and prophet, Panginoon, simula sa pangalan sa bunso, sa mga beloved ministers, sa mga great grandchildren, patuloy, complete recovery sa aming beloved minister, June Skera, beloved Ate Rachel, Ate Peach, Panginoon, Ambeles Guerra, Panginoon, hallelujah, patubigin ng kalakasan, mabambuhay, ikaw masaganang biyan, mapagpapala, sa pangalan ni Jesus. Minsan na po, O Diyos, na to kami, Panginoon, na nampalataya, walang pag-alilangan, sama-sama namin sinasaway, pinapalayas, lahat ng mga demonyong mga sakit kiramdaman, cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, AIDS, great arthritis, rheumatoid, high blood, low blood, sakit sa puso, pasma, ubo, sipol ng tanang kaso, halili pananakit ng mga kasukasuhan, pananakit ng ulo, breast cancer, bone cancer, hallelujah, breast cancer, tumor, pagka-paralyze, hallelujah, mga request, mga baw, pagtulong, pagsuporta sa gawain, lalo po sa nalapit na pagdiriwan ng 20th Church Anniversary sa lugar ito, i-provide mo po ang pinasyal na pangailangan. Pagpalain mo lahat ng mga anak sa mga material, pinasyal, pisikal, higit sa spiritual na pagpapala, inangkin namin mga tugunan ng aming mga panalangin, Panginoon, ang aming dalangin, madatnan mo kami mainit na naglilingkod hanggang sa iyong nalapit na pagbabalik. In the mighty name of Jesus, sabihin natin na I love you, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po magtaas ng ating mga kamay. Tayo tatalo ng 3 beses sa ating pagsigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Mula sa ating mga puso na may pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po idala ko sa ating mga announcement, ating gawain, patuloy. Merkules, Beres at Linggo, sa araw po ng bukas, araw ng Linggo, mga minamahal, alas 10 ng umaga, alas 4 ng hapon ang ating gawain, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At sa dating po na ating church anniversary this coming October 30, 31, and November 1 and 2, mga minamahal, tayo po ay patuloy na magsikap, mga minamahal. Kung tayo may baw pagtulong sa gawain ng Panginoon, meron tayong mga pledges para sa ating gawain, mga ating po yung pagkaloob ating ibigay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa mga nagnais, mga minamahal, na tayo tumulong, sumuporta sa gawain ng Diyos, patuloy ang biyaya at mapagpapala ibigay ng mahal na Panginoon sa atin. Sa araw po ng bukas, October 26, ating pong Holy Supper, mga minamahal, kaya naman mga minapatuloy, sa lahat ng ating mga beloved brethren, lahat ng ating beloved mga awit, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, tayo po ay patuloy makipagkaisa, mga minamahal sa ating banal na gawain, sapagkat talaga nariyan po, marami pa po tayong asikasuhin, marami pa tayong pagtutuunan ng ating mga gagawin, mga minamahal sa lugar ito. Kaya kung tayo meron pong
time mamaya, Sabado, mga minamahal. Hallelujah, lahat ng ating mga beloved members, beloved brethren na ay nais tumulong sa ating paglilinis, mga minamahal, sa lugar nito dahil hallelujah, yung ating pong paglalagyan ng ating mga sakyan, ng mga bibisita, mga minamahal ay talagang nandyan, mga minamahal, dahil dito sa kabila ay talagang nabakudan na yan, mga minamahal. May mga spaces po dyan, kailangan na makipag-cooperate po tayo dyan, mga minamahal. Kaya naman, praise the Lord, tayo ay tumulong sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Especially po sa ating mga beloved brothers, mga minamahal na may oras, mga kabataan po natin, mga beloved youth choir, mga minamahal. Hallelujah, ito'y tumulong po sa ating pong pagsasaayos, mga minamahal. Hallelujah, may mga lilinisan po tayo, mga minamahal. May kikilip po tayo ng mga space po dyan, mga minamahal, para in case na meron po tayong mga madaming mga bisita na darating, mga minamahal, ay meron po silang matuluyan, mga minamahal. Amen. At magsabi ng praise the Lord. Kaya tayo po ay pagpalain ng ating nakilong Diyos. Yung mga hindi po nakadalo natin mga kapatid, sila po ay sabihan po natin sa ating banal na gawain, mga minamahal, na meron tayong Holy Supper bukas, October 26. At mamaya po, mga minamahal, meron po tayong sounding, mga minamahal, at salamat po sa mahal na Panginoon dahil talagang yung ating dalawang sasakyan po ay yung Delica at yung MB, mga minamahal. Yung Delica, nagawa po noong nakaraang linggo. Naging problema naman po niya, alternator, yung nagcha-charge ng baterya, mga minamahal. Sabi ko, ipadala sa gawaan. Binaklas yung alternator, tinanggal yung pyesa. Hindi pala yun yung sira. Napabili, almost 1,000, mga minamahal, na pyesa. Pero yung pyesa na yun, hindi naman pala sira. Ang sira pala ay buong alternator na. Kaya kanina, mga minamahal, salamat sa mahal na Panginoon, doon na may kapaguran po tayo dahil galing tayo ng Manila, mga minamahal. Naganap din po kami ng pyesa ng MB para dun sa drive shop po niya, mga minamahal, sa harap. Talagang napakahirap hanapan ng pyesa, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon dahil meron tayong Facebook sa marketplace doon, mga minamahal. Sabi ko, try ko maganap. At nakahanap po tayo doon, mga minamahal, dahil yung drive shop lang, kabilaan, sa Manila, kung bibili ka ng bago, bibili ka ng surplus, 8,500 ang isa. So matotal, 17K, yung drive shop lang sa harap. Ang sabi, hahanapan pa. Punta ng Banawe, walang mahanap. Kasi yung ating sasakyan po ay phase out na yung mga pyesa. Although na marami tayong nakikitang MB dito sa Ilocos Sur, pero yung pyesa niya, wala na po, phase out na. Yan ang sabi nila, mga minamahal. And ko sa marketplace, may nakita po ako, mga minamahal. Yung nagkakatay ng mga sasakyan. Nakataon naman na merong MB doon, sira yung makina. Ang ginawa nung kinatay niya. Kaya nung tinawagan ko, meron po, pinitsura niya. Dyan lang. Punta pa kami ng Manila. Nung Huwebes ng umaga, galing kami ng Manila. Kasi dumalan po kami ng Pampanga at may mga dinalaw din po tayo. May binisita po tayo ng mga beloved brethren po natin na kinuha na at pinagpahinga na ng ating mahal na Panginoon, ating beloved SPO4, Pedrito Nadres. Pinagpahinga na ng mahal na Panginoon Monday, mga minamahal, at kami po ay pumunta doon after ng Holy Cross ng Martes, then Merkules, nagpampanga kami. At talagang pagod, mga minamahal, diretsong biyahe, mga minamahal. Tinawagan ko yung nagkakatay ng makina, nagkakatay ng sasakyan. Doon, pinuntahan namin ng umaga ng Huwebes. Salamat sa mahal na Panginoon. Talagang nandun po ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Amen? Nung chinek ko, tugba naman, mga minamahal. Yung kabagan ng mahal na Panginoon, yung 17K na dapat ay pambili ng pyesa na yan. Salamat sa mahal na Panginoon dahil yung nagkakatay, binigay lang ng 10K, mga minamahal. At yung
Kung bibili mo yun isa, sabi ko nga 8.5, 17K, pero yung binili namin may kasama ng ball joint, may kasama ng yung ball joint niya, yung kasama na yung paglagyan ng gulong, mga minamahal. Kung bibili mo yun, per peraso, napakamahal. Kaya grabe, nahipo, mga minamahal yung nagkakatay, mga minamahal, dapat ibibigay niya ng 15. Amen. Pero sabi natin, para sa gawain ng Malapanginoon, salamat sa Malapanginoon, nandyan po. Kaso, pahirapan naman baklasin, mga minamahal. Kanina, inuna ko pong gawin yung Delica, salamat sa Malapanginoon, hindi po biro, sapagkat buong alternator na po yung pinalitan natin dyan sa Delica. Bago po yung alternator niyan. Hindi naman natin hinihingi yung pyesa. May presyo din, mga minamahal. Amen? Yan po ay ginagawa natin para magamit po natin, lalo na kasi yan ang number 1 na inaatake ng kaaway para hindi tayo makakilos sa pagsasounding. Pero salamat sa Malapanginoon dahil yung ating mga sounding group, mga minamahal, nagtatricycle lang po sila, naglakad lang yung iba, nagbibigay ng paanyaya, leaflets. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng mga tumutulong, sumusuporta sa gawain ng ating dakilang Diyos, pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya asahan po natin, mga minamahal, sapagkat loobin ng Malapanginoon, hallelujah, leading prayer ng ating dearly beloved parents, Lord, may makasama po tayong beloved and many children o grandchildren po ng ating dearly beloved parents in the Lord. At marami po nagsabi na sila po ay, may mga nagsabi po na mga kapatiran po natin na sila po ay pupunta, may mga kapwa tayong manggagawa na pupunta, kaya loobin ng Malapanginoon, amen, ihanda po natin ang ating mga sarili, sapagkat tayo ay magdiriwang ng ating pagpapasalamat sa Malapanginoon, 20 years na pagpapalat biyaya na ibinigay ng mahal na Panginoon sa atin sa lugar na ito ng Banggar. Amen? Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya may time po kayo, mga minamahal, may kakilala po kayo, mga minamahal, na marunong mag-welding, mga minamahal, para matulungan din po ating beloved brother Oliver sa pag-welding. Dahil may mga weldingin pa po dyan, mga minamahal. Amen. Amen. Kabagan naman lang Panginoon, si Brother Oliver lang medyo nakakaalam ng mga gagawin, kaya minsan nandun, may papagawa dito, hintayin muna matapos yun nandun bago mapunta nyo nandito. Kaya kung meron po tayong makatulong sa pag-welding at pagsasaayos para po mapabilis po yung ating trabaho, sapagkat may mga inahabol lamang po tayo ng mga ngilan-ngilan, mga may namahal, para sa dati po nating church anniversary, sapagkat isang number 1 po natin na kwan po dyan, yung parkingan nga po ng sasakyan, mga minamahal. Kaya loobin naman lang Panginoon, nandito lahat ng beloved brethren po natin, beloved brothers, mga minamahal, makapaglinis po dyan sa ating paligid, mga minamahal. Palapakan natin ang ating Malapanginoon. Tayo po, mga minamahal, ay magkaloob ng ating special love offering para sa kadagang pangailangan ng ating banal na gawain. Magsilat ang ating mga viewers na nagnanais makaloob sa gawain ng Malapanginoon para makatulong, makasuporta po sa ating banal na gawain. Sa lugar nito ng Banggar, mga minamahal, ay pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Manalangin po tayo, mga minamahal. Hallelujah. Mag-isa ating pong closing prayer na po sa ating banal na gawain. Dakila mapagpala naming Ama o Diyos sa mga banal, makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoon. Kami o Diyos, minsan na pa nagpupuri, nagpapasalamat, malapon sa oras na ito, sa kalayan namin taglay, sa pag-iingat kabay patnubay mo. Salamat sa mga unang yugto ng baligawan pinagpala at tinangsahan, at ngayon natapos na, Malapanginoon. Hallelujah, sa pagpupuri, makalangit, joyful song, solemn song, mga buhay na patotoo namin napakinggan. Pinakamamalapad, maraming salamat din po, Malapanginoon, sa paliwanag, sa pagbibigay, awiti naman mga awiti, salat. Hallelujah, Malapanginoon, pagkilos mo sa aming kalagitnaan, maging Malapanginoon sa aming pong banal na salita namin na pag-aralan, Malapanginoon, magsibil kalakasan ng aming paglilingkod sa iyo, Malapanginoon. Magsalat ng aming mga viewers, nakakasama po namin, Malapanginoon, sa banal na mong gawain. Patuloy mo din silang hipuin at patuloy mo silang pagpalain, maging kalang mga labuan sa mandako, naroon, ingatan, patnubayan mo. Magsalat po magbibigay ng special love offering, karagdagang pangailangan ng iyong banal na gawain, Malapanginoon, lalo po sa pagsasagawa
Panginoon, mga pangailangan pa nagagawin sa lugar nito para sa paghanda namin sa 20-year church anniversary na isasagawa sa lugar nito. Ikaw ang patuloy mag-provide, Panginoon, materialis, mga pinansyal, Panginoon, pangailangan ng iyong banal na gawain. Patuloy mo pong ibuhos masaganang biyaya, mapagpapala mula material, pinansyal, pisikal, spiritual na pagpapala sa lahat ng iyong mga anak at sa aming pansamantalang pagtapos, O Diyos. Ang aming dalangin lahat ng iyong mga anak, ingatan, patnubayan sa kanyang pag-uwi sa kanya-kanyang mga tahanan, at muli mo kaming idako sa araw ng bukas, araw ng linggo, para muli ka namin papurihan at pasalamatan. Pagpalain mo kami lahat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. We love you so much in the Lord, but our dearest Jesus love us more and more. God bless you po.